Pansin na pansin kaagad ni Ron ang kakaibang tingin sa kanya ng mga trabahador at kapwa aplikante. Wala sa sariling napunasan niya ang muka. Pasimple rin niyang tinignan ang sarili sa bintanang salamin sa tapat. Sa isip kasi niya ay baka may kulangot siya o malaking muta kaya pinagtitinginan siya. Nag-a-apply kasi siya bilang helper sa isang pabrika. Noon ay magpapasko kaya naman may seasonal employment sa pabrikang kanyang nasumpungan. Ang totoo nga ay hindi niya alam ang ukol sa pabrikang iyon. Nagkataon lamang na nakikisilip siya sa pag-i-scroll sa cellphone ng katabi niya sa jeep at pagkatapos ay biglang sumulpot sa itaas ng screen ang mensahe sa messenger nito kung saan malinaw na nakasaad ang mga katagang, "Sama ka? Apply ako mamaya." Nakaagad namang nireplyan ng katabi niya ng, "Game, saan?" Noon ay naghahanap din naman siya ng trabaho. Kahit yaong extra lamang, kaya tinandaan niya ang address at pangalan ng pabrika na binanggit ng ka-PM ng katabi niya sa jeep. Mas mainam sana kung kakausapin niya ito at makikisabay na lamang siya sa pag-a-apply, kaya lang ay nahihiya naman siya dahil tiyak na malalaman na nakikibasa siya sa chats nito. Tinandaan na lamang niya ang mga detalye bago pumara. Nasa 20 yata silang mga aplikante. Bukod sa pinagtitinginan siya ay may isa pa siyang napansin. Tila magkakakilala lamang ang mga naroroon. Sa obserbasyon niya ay hired lahat dahil pawang kinakamayan ang mga ini-interview at masayang umaalis ang mga aplikante. Kaya lang ay mukhang umiira lang padrino system sa applyan at kilala yata ng interviewer ang lahat ng aplikante dahil nagtatawanan at tila nagbibiruan pa ang mga iyon. Kinabahan tuloy siya para sa sarili at mukhang may basehan nga ang kanyang kaba. "Pasensya na Mr. Kapili," anang interviewer. "Puno na kasi ang slot namin for helpers eh. Hindi ka na namin maa-accommodate." Nanlumo siya pagkatapos ay napalingon sa mga aplikante na nasa labas. Ibig ninyong sabihin ay hindi rin po sila matatanggap?" Napakamot sa batok ang interviewer. Tila hindi nito alam kung ano ang isasagot. Noon ay nahulaan niyang malamang ay dahil nga sa padrino system o kaya ay hindi talaga siya kwalipikado sa trabaho. Nagiging mabait lamang ang interviewer kaya hindi siya nito madiretsa. Ngunit gaano ba kakomplikado ang pagiging isang helper para bumagsak siya ng ganun? Bumuelo siya at nakiusap. Anya ay kailangan niya ang trabaho. Magpapasko na at 2 buwan na siyang atrasado sa pagbabayad sa bed space niya. Palalayasin na siya ng kasero at napipinto siyang magpasko sa lansangan kung wala pa rin siyang mahahanap na trabaho. "Sir, kahit hindi po helper." Anya. "Kahit janitor o anumang opening ninyo. Tsaka huwag po kayong mag-alala, masipag po ako at tsaka maaasahan. Mabilis din naman po ako matuto eh." "Sir, sige na, parang awa nyo na. Papasko nyo na to sa akin oh." Napakamot sa ulo ang interviewer bago alanganin ang ngiti na umiling. Hindi pa rin siya sumuko at nangulit pa rin. "Sir, kung gusto nyo, pwede nyo naman po muna akong subukan ngayon. Tapos isalang nyo na lang po ako sa pagiging helper o janitor kapag hindi talaga ako pasado." "Mr. Kapili, matanong ko nga muna. Saan mo nalaman ang job opening namin dito?"
Nakangiti pa rin ngunit seryosong wika ng interviewer. Alanganin ang ngiti niya. Gayunpaman ay umamin pa rin kung saan at paano niya nalaman ang job opening na iyon. Hindi niya binigyang pansin ang biglang pagseryoso ng anyo ng interviewer. Sa halip ay dinetalye ang aksidenteng pagsilip sa palitan ng mensahe ng katabi niya sa jeep at ng kausap nito. Naisip kasi niya na baka magbago pa ang desisyon ng interviewer ukol sa pagtanggap sa kanya kapag nagpakatapat siya. Nalaman mo ba ang pangalan ng katabi mo sa jeep? Ng interviewer. Naku sir, hindi po eh. Pero natatandaan ko po yung pangalan ng kausap niya sa messenger. Esmeraldo Escalon ho. Bakit po ba? Nakangiting umiling ang interviewer. Wala naman. Pero sige na Mr. Kapili. Pasensya na talaga. I hope you understand. Ngumiti na lamang din si Ron at hindi na nagpumilit pa. Naaawa na rin naman kasi siya sa sarili kung kaya't ang ending. Sige po pala. Salamat po sa oras. Lulugo-lugong lumabas ng opisina si Ron. Nanghihinayang siya sa biodata na pinasa. Bago kasi siya tuluyang lumabas ay nakita pa niya na nag-shoot na iyon sa basurahan. Hiling niya na sana ay makahanap na siya ng mapapasukan bago maubos ang 2 natitira niyang biodata. Oras na naman na. Nagmamadaling tinungo ni Ramil ang opisina ni Mr. Emata dahil nakatanggap siya ng tawag mula rito. Pinapupunta na siya dahil may trabaho raw para sa kanya. Labis-labis ang kanyang tuwa. Kaka-hire lamang sa kanila kaninang umaga ng kaibigan niyang si Aldo. Wala namang hindi natanggap sa kanilang mga nag-apply maliban syempre doon sa mga huli nang dumating. Ang gagawin nila ay maglinis ng katayan at magpake ng mga karne na ipadadala sa pabrika upang gawing hamon. Hindi pa lang niya alam kung saan sila i-assign pero ayos lang sapagkat ang mahalaga ay may trabaho na siya at makapagpapadala na siya ng pera sa probinsya para sa pagpapagamot ng kanyang inang. Kinukulang kasi talaga ang kinikita niya sa pangho-hold up at napaka mapanganib din talaga noon, lalo pa at lagi niyang pinapatay ang biktima. Isa pa ay magpapasko na. Hindi man siya naniniwala sa kapanganakan ng Panginoon ay maano bang maging matino naman siya kahit sa pagkakataon lamang na iyon. Kung kailan pinaniniwala ang panahon daw ng pagmamahalan. Wala nang mga aplikante nang dumating si Ramil sa opisina ni Mr. Emata. Hindi na siya kumatok dahil naamoy na yata siya at pinagbuksan agad ng pinto. Babati pa sana siya ngunit bigla siyang sinikwat ng lalaki sa balikat at hinagis papasok. Gulat na gulat si Ramil. Lalo na nang makita ang kaibigang si Aldo na bugbog saradong nakasalampak sa isang sulok. Doon niya naamoy ang dugo sa hangin. Napaluhod siya. Mr. Emata, bakit po? Anong kasalanan namin? Nanginginig niyang turan. Iglap lang at nakalapit na sa kanya ang lalaki. Nakwelyuhan siya nito at inangat sa ere. Napakabalasik ng mukha nito at nakalitaw ang mahahabang pangil. Mga inutil at pabaya! Anito bago siya hinagis sa kinaroroonan ni Aldo.
Nagkabungguan sila ng kaibigan at dama niya ang pagkabali ng isa o dalawa niyang tadyang. Gayunpaman ay sinubukan pa rin niyang maupo sa sulok at harapin ang galit na lalaki. Napalingon siya kay Aldo. Nagtatanong ang mga mata kung ano ba ang nangyari. Napalingon siyang muli kay Mr. Emata nang umatungal ito. Napatakip silang dalawa sa tenga. Sa susunod, iingatan ninyo na may makaalam ng tungkol sa negosyong ito. Katumbas na rin yun ng pagkakalat ng tungkol sa atin. Naiintindihan pa ninyo? Panay-opo ang dalawang lalaki. Ngunit hindi naman naiintindihan kung ano ba ang ikinagagalit ng kanilang amo. Pinisil ni Mr. Emata ang pagitan ng mga kilay nito. Pumikit at huminga ng malalim. Sa ilang dekadang pamamayagpag ng kumpanya, ay ngayon lang nangyari na may nag-a-apply na tao sa atin. Lihim na lihim ang ukol dito, pero dahil sa inyo, sipa, tadyak. Lumagutok ang buto sa braso ni Aldo na nakapagpahiyaw rito. Kitang-kita ni Ramil kung paano tila nabali ang katawan ng sexing babae na tattoo sa pinsalado nitong braso. Kung kailan naging galante pa ang mga boss na magpa-seasonal job. Lumipad ang swivel chair at tumama sa mukha ni Ramil. Naramdaman niya ang pagkalas ng kanyang panga. Kung kailan magpapasko! At mabilis na dumaan sa mukha ni Ramil at Aldo ang matatalim na kuko ni Mr. Emata. Napapikit na lamang sila sa pag-antak ng sugat ng bumukang karne. Kung kailan dapat na nagpapakabait ako? Sa dibdib naman ng dalawa, humiwa ang mga kuko ng interviewer. Tsaka pa may lumabas na mga pabayang inutil na gaya ninyo. Humalik sa pader si Aldo. Sa kisame naman si Ramil. Tsaka naman muntik-muntikanan pa tayong mabisto dahil kasing kulit ninyong dalawa yung aplikante. Hindi na nakakilos pa ang magkaibigan nang lumundag si Mr. Emata sa kanilang likuran. Mabuti na lang at walang delivery ng karne kanina. Mas mahinahon nitong wika. Kung nagkataon na nakita yon ng lintik na lalaking yon, ay siguradong hindi na yun tutuloy sa pag-a-apply. Pero magsusumbong naman sa mga pulis. Tumatalbog-talbog na lamang ang katawan ni Ramil at Aldo habang panay ang tadyak at pagmumura ni Mr. Emata. At sa nagdidilim na paningin ni Ramil ay napalingon siya sa papel na nakatayo at nakasilip sa loob ng basurahan. Nang mapadaan si Ron sa tapat ng simbahan ay nag-antanda siya at umusal ng pasasalamat. Napangiti rin siya nang mamasdan ang kumukuti-kutitap na mga Christmas lights. Hindi pala naman siya magpapaskong tigang. Nakahanap na kasi siya ng trabaho bilang isang food delivery rider. Wala siyang motorsiklo pero pinayagan pa rin siya dahil sa kanyang bisikleta. Sa kasalukuyan nga ay magdi-deliver siya ng order ng isang customer. Nag-message nga siya roon upang ipaalam na ilang minuto na lang ay padating na siya. Merry Christmas po! Si Ron Capili po ito, your delivery rider. Pakihanda na lang po ang exact payment dahil malapit na po ako.
sabi niya sa message. Pumedal na siya patungo sa direksyon na tinuturo ng app sa cellphone. Masayang-masaya pa siya habang kinikwenta ang kikitain bago dumating ang Kapaskuhan. Sa wakas ay makapagbabayad na siya ng renta at may sobra pa para makakain siya sa isang sikat na kainang bida raw ang masaya. Makakaraos siya sa araw-araw kung magtsatsaga lamang siya sa pagpedal at bukod sa tiyaga ay kailangan din niya ng bilis dahil sa mga asong trip na trip habulin ang mga gaya niya. Katulad na lamang ng mga sandaling iyon. Pinaspasan ni Ron ang pagpedal. Pinaspasan din ng 2 aso ang paghabol sa kanya. Panaka-naka ay nililingon niya ang mga iyon at inaambaan ng sipa. Ngunit umiiwas lamang ang mga hayop bago tumingin sa kanya na nanlilisik pa ang mga mata. Binundol ng kaba ang kanyang dibdib. Mukhang desidido ang mga aso na makagat siya. Chupi! Ano ba? Kamuntik na nga siyang matumba nang itaas niya ang kaliwang paa. Tinangka kasi iyong makagat ng asong kulay itim na may batik na puti sa muka. Dahil sa focus niya sa aso ay nawala sa isip niya na patawid nga pala siya sa isang madilim na intersection. Paspas pa rin siya ng pagpedal at napangiti na lang nang makitang huminto na rin sa paghahabol ang 2 aso. Akala niya ay ligtas na siya. Ngunit isang malakas na busina sa bandang kanan niya ang nagpamulagat sa kanya kasabay ng panandalian niyang pagkabulag sa liwanag. Nakarinig siya ng nagngangalit na iyak ng gulong bago tuluyang tumilapon sa ere. Pagbagsak niya sa semento ay ilang nakababahalang lagutok pa ang kanyang narinig. Pagkatapos ay may humila sa kanyang mga paa patungo sa madilim na eskinita. Manhid ang kanyang buong katawan at wala siyang mawawaan sa nangyayari. Basta't ang alam niya ay nakabulagta siya sa sulok. Ang pusikit na liwanag na nagmumula sa Christmas lights sa kung saan ay nagbigay sa kanya ng detalyeng lalong nagpagulo sa kanyang lumulutang na kaisipan. May aso. Ang asong itim na may batik na puti sa muka. Kinalmot nito ang kanyang leeg at nahirapan siyang huminga. Ngumisi pa ito bago siya talikuran at sundan ang isa pang aso na humabol sa kanya kanina. Sa umaandap niyang kamalayan ay tila nakita pa niyang tumayo ang aso at naging isang lalaking may tattoo ng seksing babae sa braso. May tanong lamang siya. Ano ang nangyari? May nagawa ba siyang mali para sapitin ang ganoong kapalaran? Nahihirapan na siyang huminga. Lumalabo na sa kanyang pandinig ang sigaw ng kung sino na tila nakakita sa kanya. Bakit tila may galit sa kanya ang 2 asong iyon? Gusto lamang niyang mag-deliver ng order ng customer. Gusto lang naman niyang magtrabaho. Gusto lang naman niyang magkaroon ng maayos na Pasko.